Sa mundo ng telebisyon sa Pilipinas, maraming personalidad ang sumikat at naging bahagi ng kolektibong alaala ng mga manonood. Subalit hindi lahat ay nananatiling kilala sa paglipas ng panahon. Isa sa mga pangalang muling nabuhay sa kamalayan ng publiko ay si Sita Astals, isang dating aktres na naging bahagi ng matagumpay na sitcom na Home Along the Riles. Ang kanyang kwento ay hindi lamang umiikot sa kanyang karera sa showbiz, kundi pati na rin sa kanyang pagpasok sa politika, pakikipaglaban sa personal na krisis at tahimik na pamumuhay matapos ang mga unos na kanyang hinarap. Nakilala si Sita Astals bilang bahagi ng Home Along the Riles, isang sitcom na pinangunahan ni Dolphy. Sa nasabing palabas, ginampanan niya ang karakter ni Hillary, ang boss ng pangunahing tauhan. Bagamat hindi siya kabilang sa pangunahing bida, naging mahalaga ang kanyang papel sa pagbibigay ng kulay at dinamika sa kwento. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng balanse sa komedya at realistikong aspeto ng palabas, dahilan upang siya ay makilala at magustuhan ng mga manonood. Sa panahong iyon, ang Home Along the Riles ay isa sa mga pinaka-pinapanood na programa sa telebisyon, kaya't ang bawat artistang kabilang dito ay nagkaroon ng pagkakataong makilala sa buong bansa. Matapos ang kanyang panahon sa showbiz, pinili ni Sita Astals na tahakin ng ibang landas, ang politika. Ang kanyang interes sa larangang ito ay nagsimula nang makilala niya ang abogado at politiko na si Dan Roleda sa isang guesting niya sa isang talk show. Ang pagkikitang ito ang nagsilbing inspirasyon upang pasukin niyang serbisyo publiko. Hindi nagtagal, tumakbo siya bilang konsehal sa Maynila at nagwagi. Siya ay nagsilbi ng 3 termino bilang konsehal ng lungsod, isang patunay na nagkaroon siya ng sapat na suporta mula sa mga botante. Sa kanyang unang kampanya bilang konsehal, ibinahagi ni Sita na gumastos siya ng humigit kumulang 300,000 hanggang 350,000 pesos. Sa kanyang ikatlong kampanya, ang halagang ito ay umabot sa 3 million pesos, isang malinaw na indikasyon ng pagtaas ng gastusin sa politika habang tumatagal. Noong 2007, nagpasya siyang tumakbo bilang vice-alkalde ng Maynila, subalit siya ay natalo ni Isko Moreno. Ayon sa kanya, ang kampanyang iyon ay nagkakahalaga ng 6 million hanggang 7 million pesos, isang napakalaking halaga na nagdulot ng malaking epekto sa kanyang buhay, lalo na nang hindi niya makamit ang inaasam na tagumpay. Ang kabiguang ito sa politika ay isa sa mga naging turning point sa kanyang buhay. Hindi nagtagal, matapos ang kanyang pagkatalo, nakaranas siya ng matinding pagsubok sa kanyang kalusugang pangkaisipan. Noong unang bahagi ng 2011, siya ay na-ospital ng 2 buwan at na-diagnose na may bipolar disorder. Sa kanyang sariling pahayag, inilarawan niya ang panahong iyon bilang isang yugto kung saan kinailangan niyang magsimulang muli sa wala. Lumabas siya sa ospital, nadala lamang isang bag ng damit, simbolo ng kanyang muling pagsisimula. Matapos ang kanyang pagkaka-ospital, sinubukan ni Sita Astals na bumangon sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang BPO o call center. Nagsimula siya sa isang English account, kung saan ang sahod ay humigit kumulang 20,000 pesos. Kalaunan, lumipat siya sa Spanish account matapos siyang matanggap, kung saan ang sahod ay mas mataas, umaabot sa 50 hanggang 60,000 pesos. Ang kanyang kakayahang magsalita ng Espanyol ay naging susi upang makakuha siya ng mas magandang oportunidad sa nasabing industriya. Ang karanasang ito ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Hindi tuluyang nawala si Sita Astals sa mundo ng media. Mula 2015 hanggang 2016, siya ay naging host ng isang morning show na pinamagatang Masayang Umaga po sa Net25, kasama aktor na si Leo Martinez. Ang kanilang programa ay kinilala at sila ay naging nominado bilang Best Morning Show Host sa 2015 PMPC Star Awards for Television. Ang pagbabalik na ito sa telebisyon ay nagpakita na mayroon pa rin siyang kakayahan at presensya bilang isang performer. Gayunpaman, muling sinubukan ni Sita Astals na bumalik sa politika sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang party list group na tinawag na APWDE o Alliance for People with Disability Empowerment. Ang layunin ng grupong ito ay bigyan ng boses sa mga taong may kapansanan. Sa kabila ng kanyang layunin, ang kanilang aplikasyon ay hindi napurbahan ng Commission on Elections o COMELEC. Ang pagkakabasurang ito ay nagdulot ng matinding emosyonal na epekto sa kanya. Ibinahagi niya na kailangan niyang umatras pansamantala sa kanyang show dahil sa kanyang planong pagtakbo. Ngunit sa huli ay hindi rin ito natuloy. Ang pangyaring ito ay nagdulot muli ng depresyon sa kanyang buhay. Sa kabila ng mga kabiguan, hindi tumigil si Sita Astals sa paghahanap ng paraan upang manatiling produktibo. Siya ay nagtrabaho bilang part-time Spanish-English translator, isang manager at operations supervisor ng isang subcontractor na gumagawa ng brass,
at isang consultant at researcher para sa mga espesyal na proyekto sa Manila City Hall. Bukod dito, nagsulat din siya ng isang aklat at nag-develop ng mga produktong tulad ng oil-based cleansers at disinfectants na inaasahang masusuri ng Food and Drug Administration. Isa sa mga naging kontrobersiya sa kanyang buhay ang pagkalat ng kanyang larawan sa social media kung saan siya'y makikitang tila naglalakad sa kalsada. Maraming mga netizens ang nag-akala na siya'y naging palaboy at tuluyang napabayaan. Sa isang panayam kay Julius Babaw, marin niyang pinabulaanan ng mga paratang na ito. Ipinaliwanag niya ang larawan na ikuha pa noong 2009 at hindi sumasalamin sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa mabilis na paghusga ng publiko at sa pagkalat ng maling impormasyon. Sa naturang panayam, detalyado niyang ibinahagi ang kanyang mga pinagdaanan. Inilarawan niya kung paano siyang naapektuhan ng kanyang karamdaman, kung paano siya nagsimulang muling matapos ang ospital, at kung paano niya hinarap ang mga hamon ng buhay ng mag-isa. Ang kanyang kwento ay hindi dramatikong pinalabis kundi isang tapat na paglalahad ng kanyang karanasan mula sa pagkawala ng yaman at impluensya hanggang sa simpleng pamumuhay ng kanyang pinili. Sa kasalukuyan, si Sita Astals ay naninirahan sa kanyang tahanan sa Dasmariñas, Cavite. Pinili niyang iwan ang politika at mamuhay ng tahimik. Bagamat hindi na siya aktibo sa showbiz, bukas pa rin siya sa posibilidad na muling makasama sa isang proyekto ng Humalong Dariles kung magkakaroon man ito ng part 2. Ang kanyang buhay ngayon ay mas simple kumpara sa kanyang nakaraan, ngunit ito ay puno ng mga aral at karanasang humubog sa kanyang pagkatao. Ang kwento ni Sita Astals sa isang paalala na ang buhay ng isang artista ay hindi laging puno ng kasikatan at tagumpay. May mga pagkakataon ng pagbagsak, pagkawala at muling pagbangon. Ang kanyang karanasan sa politika, kalusugang pangkaisipan at iba't ibang trabaho ay nagpapakita ng kanyang katatagan at kakayahang magpatuloy sa kabila ng lahat. Sa pagtatapos, si Sita Astals ay hindi lamang isang dating aktres kundi isang taong dumaan sa maraming yugto ng buhay. Mula sa kasikatan, patungo sa serbisyo publiko, hanggang sa personal na pakikibaka. Ang kanyang kwento ay nagbibigay liwanag sa realidad ng buhay matapos ang spotlight at nagpapaalala na ang tunay na lakas ng isang tao ay nasusukat sa kanyang kakayahang bumaon at magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Ang sitcom na Humalong Dariles ay isa sa mga pinakatumatak na palabas telebisyong Pilipino. Pinangunahan ng comedy king na si Dolphy bilang si Mang Kevin Cosme. Umere ito mula 1992 hanggang 2003 at umikot sa buhay ng isang pamilyang nakatira malapit sa riles ng tren kasama ang kanilang mga kapitbahay at kaibigan. Ngunit makalipas ang maraming taon, natural na tanong ng marami, nasaan na nga ba ang mga pangunahing cast nito ngayon? Si Dolphy na naging puso ng palabas ay pumanaw noong 2012 matapos ang mahabang karera sa pelikula at telebisyon. Hanggang ngayon ay nananatili siyang simbolo ng klasikong Pinoy comedy at ang kanyang karakter na si Mang Kevin ay patuloy na kinikilala bilang isa sa pinaka-iconic na ama sa TV. Ang kanyang anak sa tunay na buhay na si Vandolph Quezon na kasama rin sa show ay nananatili sa showbiz sa loob ng ilang taon, ngunit kalaunan ay pumasok sa lokal na politika at naging public servant sa Parañaque. Isa pang mahalagang bahagi ng palabas ay si Smokey Manaloto na gumanap bilang Eric. Siya ay nananatiling aktibo sa industriya mula sa pag-arte hanggang sa pagdidirek at pagsulat. Sa mga nakaraang taon, mas nakilala siya sa likod ng kamera bilang direktor at creative, habang patuloy pa ring tumatanggap ng mga acting roles. Hindi rin mawawala si Dan Cruz na isa sa Cosme family. Matapos ang kanyang kasikatan noong 90s, unti-unti siyang lumayo sa mainstream showbiz at naging pribado ang buhay. May mga ulat na mas pinili niyang mag-focus sa personal na buhay at pamilya, kaya bihira na siyang makita sa telebisyon. Ang leading lady na si Nova Villa o si Aling Azon ay aktibo pa rin sa industriya. Lumalabas siya sa iba't ibang teleserye at sitcom sa telebisyon sa mga sumunod na dekada. Patuloy na nananatili ang kanyang presensya sa showbiz. Isa sa mga batang bida noon si Claudine Barreto, naging isa sa pinakamalaking artista ng kanyang henerasyon. Pagkatapos ng kanyang stint sa sitcom, sumikat siya sa mga drama series at pelikula at nananatili pa ring aktibo sa showbiz hanggang ngayon. Kasama rin sa mga tumatak na karakter si Gio Alvarez na patuloy pa ring lumalabas sa mga telebisyon at pelikula sa mga sumunod na taon, bagamat hindi na kasing dalas ng dati. Si Dennis Padilla naman ay nananatiling aktibo sa industriya bilang komedyante at aktor at lumabas pa rin sa iba't ibang programa at pelikula. Hindi rin mawawala sa alaala ng ilan pang pangunahing personalidad tulad ni Babalu at Bernardo na kapwa pumanaw na rin, si Babalu noong 1998 at si Bernardo noong 2018. Sila ay bahagi ng mga karakter na nagbigay ng kakaibang kulay at katatawanan sa palabas at hanggang ngayon ay naaalala pa rin ng mga manonood. Sa kasalukuyan,
Marami sa mga natitirang cast ay paminsan-minsang nagsasama sa mga reunion at special na proyekto. May mga balita pa nga na muling magbabalik ang reunion o project na Home Along the Riles na pinapahiwatig ng ilan sa mga orihinal na artista. Bagamat nagbago na ang kanilang mga buhay, ang ilan ay nasa politika, ang iba'y patuloy sa showbiz at ang iba'y na maalam na ang kanilang kontribusyon sa kulturang Pilipino ay nananatiling buhay.